Kabanata 2711. Ang 3 taon ay higit pa sa sapat. At least, hindi na kailangang sumali pa si Giselle sa anumang blind date. Pansamantala, kung ang alinman sa kanila ay nakatagpo ng isang mas mahusay na kapareha o kung sila ay nahulog sa pag-ibig sa iba, maaari nilang mawala ang kasunduan. Long story short, nagkatuluyan lang sila para gamitin ang isa't isa bilang panangga. Dad, Mom, nag-o-overthink ka lang. Kahit na maaari naming subukang makipag-date sa isa't isa, kailangan namin ng ilang oras. Paano kung hindi mag-workout pagkatapos naming ikasal? Makikipag-divorce na ba ako? Naramdaman ni Gordon at Estelle na tama siya, kaya hindi na nila siya pinilit. Tumayo si Giselle at sinabing, sige, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin. Pagkatapos nun, umakyat na si Giselle. Nagkatinginan sina Estelle at Gordon at napabuntong hininga. Pumunta si James sa common room para hanapin si Donnie. Mr. Winslow. Nang makitang may sasabihin siya, nagangat ng ulo si Donnie. Oo, pwede ko bang tapusin lahat ng shooting scenes ko para bukas? Tanong niya. Tanong ni Donnie, may gagawin ka pa ba bukas? Well, you can put it that way. But if you disagree, you can forget everything I said, sagot ni James, nakangiting awkwardly. Alam ko na. Hindi ako dapat pumunta at humingi ng leave. Kanina pa lang niya sinimulan ang shooting, tapos ngayon humihingi na siya ng leave. Paano kung naisip ni Donnie na siya ay maangas? Alam ni Donnie na hindi darating si James para hanapin siya at magtanong ng ganito kung wala siyang pagpipilian. Ibinaba niya ang script at sinabing, may night scene ka bukas. Magkakaroon ka ng approval ko kung makakarating ka dito ng 11 PM bukas. Yun lang ang hiling ko. Sandaling natigilan si James, at pagkatapos ay sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Maraming salamat, Mr. Winslow. Huwag kang mag-alala, babawi ako bago iyon. Kinawayan ni Donnie ang kanyang kamay at sinabing, sige, maaari ka nang umalis. Paglabas ni James sa common room, nabangga niya si Frecia at natigilan. Ikaw, na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Frecia, napakaganda ng trabaho mo ngayon. Nahihiyang sumagot si James, nakita mo na. Oo naman. Napakagaling mong artista ngayon. Sana mapanatili mo ito sa ganoong paraan. Naningkit ang mga mata ni James nang marinig ang panghihikayat ni Frecia. Ngumiti siya at sinabing, sure. Ipinapangako kung hindi kita pababayaan. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Lumapit si Colton kasama si Charm at tumingin sa direksyon kung saan nawala si James. Anong sinabi mo? Sa kanya. Sinundot ni Frecia ang pisngi ni Charm at sumagot, wala. Binigyan ko lang siya ng lakas ng loob. Hindi ka naman nagseselos diba? Charm, nakakainis ang nanay mo, sabi ni Colton, puno ng pagmamalaki ang mukha. Kahit na nagrereklamo siya sa kanyang anak, walang galit sa boses nito. Humalaklak si Frecia, hindi alam ng anak mo ang sinasabi mo. Kinabukasan, sa Houston City, dumating si Giselle sa airport para sunduin si James ng madaling araw. Pagkasakay ni James sa kotse, tinanong niya, akala ko ba nagsushooting ka ngayon ng pelikula? Half day lang ako, kailangan kong makabalik ng 6:00, sagot ni James habang nakapikit para makapagpahinga. Wala talaga siyang tulog kagabi. Kung mas maaga tayong magkita, mas maaga nating magagawa ito. May gustong sabihin si Giselle pero nilunok niya ang mga salita niya sa huli. Pagbalik nila sa bahay ni Giselle, nagulat sina Gordon at Estelle nang makita si James. Akala ko sinabi sa amin ni Giselle na nagsushoot ka ngayon ng pelikula. Ngumiti si James sa kanila at sinabing, nag-iwan ako ng kalahating araw mula sa direktor, at kailangan kong makabalik ng 6:00. Sagot ni Gordon, I see. Hindi ko inaasahan na kukuha ka ng kalahating araw na bakasyon para pumunta dito. I'm really sorry for making you so much trouble. Ayos lang. Pero wala akong dalang regalo dahil sa sobrang abala ko. Kukuha ako ng maghahatid sa iyo pagbalik ko. Kabanata 2712. Ngumiti si Estelle at sinabing, masayang masaya kami na nandito ka. Hindi mo na kailangang magdala ng mga regalo sa amin. Dinala siya ni Gordon at Estelle sa sala. Hindi naging madali para kay James na mag-leave sa kanyang shooting at pumunta rito, kaya't hiniling nila sa kanilang mga kasambahay na ipaghanda siya ng masasarap na pagkain. Sari-saring tanong ang itinanong sa kanya ni Estelle, pati na kung anong klaseng pelikula ang kinukunan niya, at lahat ng iyon ay sinagot niya kaagad. Masaya siya sa pagiging tapat at down-to-earth nitong ugali. Ang pagiging artista ay nakakapagod, tama ba?
Pinag-cross ni James ang kanyang mga daliri at nakangiting sumagot, "Yeah, it is." Ngunit walang ganoong bagay bilang isang madaling trabaho sa mundong ito. Ayos lang. Naiintindihan nating lahat kung gaano kahirap at kapagod ang maging artista. Pero sana alagaan mo ang kalusugan mo kahit gaano kakabisi, malumanay na sabi ni Estelle. Hindi alam ni James kung bakit pero medyo nagilty siya ng maayos ang pakikitungo ng dalawa sa kanya. Kung tutusin, hindi naman sila tunay na mag-asawa. Bigla namang pumulupot si Giselle sa braso niya at ngumiti. "Nay, sigurado akong nagugutom na siya dahil kakababa pa lang niya ng eroplano. Bakit hindi mo tingnan ang pagkain sa kusina?" Natigilan si James at umayos ng upo. Bagamat marami na siyang ginawang intimate scenes kasama ang ibang aktres, wala siyang sinushoot na pelikula sa ngayon. Ngumisi si Estelle at bumangon. "Sige." Pagkapasok ni Estelle sa kusina ay binitawan siya ni Giselle. "Pasensya na po, ang aking ina ay napaka-friendly sa kanyang mga bisita, kaya maaari mong ipaalam sa akin kung hindi ka komportable." Natigilan si James at nilinggan siya, puno ng pagtataka ang mga mata nito. "Nag-aalala ka na baka hindi ako komportable?" Bihira lang magkaroon ng ekspresyon sa mukha si Giselle, kahit anong klaseng sitwasyon pa siya. Ang kailangan lang niyang gawin ay makipaglaro sa kanya, at pumayag siyang makipagtulungan sa kanya dahil kailangan din niyang lokohin ang kanyang ama. Sa anumang kaso, hindi siya magdaranas ng anumang pagkalugi mula sa kooperasyong ito. Kaya naman, naisip niyang pinaglalaroan siya ng kanyang mga tainga o isip nang sabihin sa kanya ni Giselle na ipaalam sa kanya kung hindi siya komportable. Tiningnan siya ni Giselle at sinabing, "Hindi ako isang taong walang kakayahang magkaroon ng normal na damdamin ng tao. Dahil ito ay isang kooperasyon, natural na kailangan kong isaalang-alang ang iyong mga damdamin." Humalaklak si James. "Talaga? Pagkatapos ay ipaliwanag mo sa akin kung bakit mo ibinaba ang tawag ko bago ko pa matapos ang aking pangungusap." Natigilan si Giselle. Nag-cross arms siya sa harap ng dibdib at sumandal sa couch. "Pero hindi naman ako makitid, kaya patatawarin kita. Gayunpaman, tandaan na hintayin kong ibaba ko ang telepono sa susunod na pagkakataon." Noon pa man ay siya na ang nag-hang up sa iba. Kahit na ito ay isang kooperasyon, ito ay dapat na siya ang binigyan ng prioridad. Natahimik sandali si Giselle bago tumango. "Okay." Samantala, sa Taylor 10, ang mga sanggol ni Daisy ay lumaki ng husto kumpara noong sila ay ipinanganak. Nagsimula pa silang kumuha ng isang bagay, at nakita ni Daisy na hindi kapani-paniwala. Paano sila lumaki ng napakabilis? Tumawa ang isang yaya na nakatayo sa tabi niya. "Well, ang bilis talaga lumaki ng mga bata. Sa tingin ko ay magsisimula na silang gumapang sa loob ng ilang buwan." Nang makita ni Daisy na pinasok ni Tak ang sariling mga paa sa bibig nito, dali-dali niya itong pinigilan. "Bakit mo kinakain ang sarili mong mga paa? Nagugutom ka ba?" Biglang umiyak si Tak. Pagkatapos niyang umiyak na rin si To. Natarante si Daisy. "Oh my, stop crying." Sinabi ng yaya, "Ma'am, paano kung bigyan mo siya ng pacifier?" Matapos ibuhos ni Daisy ang pacifier sa bibig ni Tak, tumigil siya sa pag-iyak. Nang tumigil siya sa pag-iyak, tumigil din si To sa pag-iyak. Sumandal siya sa kama at bumantong hininga. Nakakapagod mag-alaga ng baby. Bahagyang hinawakan ng yaya ang kamay nito at sinabing, "Tunay na hindi madaling gawain ang pag-aalaga ng isang sanggol, ngunit napakaswerte mo, ginang. At least matulungan ka ng asawa mo." Kabanata 2713. Kung tutusin, iniisip ng karamihan sa mga lalaki na responsibilidad ng mga babae na alagaan ang kanilang mga anak at dapat magpasalamat ang mga babae na handa silang tulungan sila paminsan-minsan. Ang ilan sa mga lalaki ay ayaw pang alagaan ang kanilang mga anak. Naiintindihan ng asawa mo na marami kang naranasan noong labor process, kaya naniniwala akong magiging mabuting ama siya, sabi ng yaya. Natigilan si Daisy. Sa totoo lang, naramdaman niyang tama si yaya. Siya ay talagang maswerte. Kung tutusin, kadalasan, si Noel Ace ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. Kapag ang kanilang mga anak ay umiiyak sa kalagitnaan ng gabi, siya ang pumunta upang ihanda ang gatas at aliwin sila. Tumingin siya sa kanyang tatlong sanggol at ngumiti ng malawak, siya ay talagang isang mabuting ama. Kinagabihan, umakyat si Noel Ace para hanapin si Daisy pagka-uwi niya. Nang hindi niya makita si Daisy sa kwarto, tumungo siya sa baby room para makitang natutulog ito kasama ang kanilang mga sanggol. Inilagay ni Noel Ace ang kanyang jacket sa likod ng upuan at umakyat sa kama. Kapansin-pansin ang eksenang iyon, at umaasa siyang magtatagal ito magpakailanman.
Nang lumingon si Tak ay hindi sinasadyang sinipal niya si To sa tabi niya. Nagulat si To at nagsimulang umiyak. Dahil dito, parehong nagising sina Tik at Tak sa pag-iyak ni To, at umiyak din sila. Kumunat ang noo ni Knowles at mabilis na hinawakan si To sa kanyang mga braso. Naglagay siya ng pacifier sa kanyang bibig at sinabing, tumigil ka na sa pag-iyak. Gisingin mo ang nanay mo. Sinipsip ng paa ang pacifier at dahan-daang kumalma. Kinusat ni Daisy ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang ulo. Napangiti siya nang makitang hawak ni Knowles ito sa gilid ng kama. Bumalik ka na, nagising ba kita? Hinaplos ni Knowles ang pisngi niya. Hinimas ni Daisy ang kanyang palad at sinabing, kanina ko lang narinig ang boses mo, pero akala ko panaginip lang iyon. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kina Tik at Tak. Dahan-dahan siyang tumayo at nagtanong, bakit umiiyak na naman si To? Napasulyap si Knowles kay Tak na pinakanak ang sisipain at susuntukan kahit natutulog. Sinapak siya ni Tak, ngumiti siya at tumingin kay Tak. Dapat itigil mo na ang pang-aapi sa iyong nakababatang kapatid. Matapos marahan na ibinalik ni Knowles si To sa kama, sinabi niya, hindi tayo bibigyan ng pahinga ng 3 taong ito. Pagkabalik namin, hayaan na lang namin si tatay na mag-asikaso sa kanila. Kung tutusin, marami siyang oras. Makalipas ang kalahating buwan, dinala ni Knowles si Daisy at ang kanyang mga anak pabalik sa Yar'Amur. Nang malaman ni Diana at Rick na nakabalik na sila, nagmamadali silang pumunta sa Blue Valley Manor. Tuwang-tuwa si Diana habang tinitingnan ang kanyang 3 apo sa stroller. Oh gosh, you guys so adorable. Lahat kayo ay aking mga syota. Humalaklak si Rick, kamukha nila si Knowles noong bata pa siya. Ano, mas adorable sila kaysa sa anak natin. Sabi ni Diana habang nakasquat sa harap ng stroller at tumingin sa 3 sanggol. Sa tingin ko mas kamukha nila si Daisy. Maliban kay To, sina Tik at Tak ay tumingin kay Diana na puno ng tubig ang mga mata. Nang buhati ni Diana si Tik mula sa stroller, hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang tela at nagsimulang magdure ng mga bula. Pinunasan ni Diana ang kanyang bibig gamit ang isang bib at sinabing, tingnan mo itong chubby little baby. Medyo Peter siya. Tiningnan ni Rick ang 2 pang sanggol sa stroller at nagtanong, sino ang nakatatandang kapatid, at sino ang nakababatang kapatid? Sagot ni Knowles, yung hawak ni nanay ang panganay na kapatid. Ito sa kaliwa ang pangalawa, at ito sa kanan ay ang bunso. Hinaplos ni Rick ang kanyang ulo. Bagamat pareho ang hitsura ng triplets, ang buhok ng bunso sa kanan ay mas magaan, at ang kanyang balat ay mas maganda kaysa sa kanyang 2 kapatid. Hinawakan ni Diana ang kamay ni Tik at sinabing, napakatahimik niya. Oo, sagot ni Knowles, mas tahimik ang panganay. Yung pangalawa at yung bunso yung makulit. Mga isa, pinangalanan mo ba sila? Tanong ni Rick, tumingin si Knowles kay Daisy at ngumiti. Sinabi ni Daisy na hindi pa niya naiisip. Kabanata 2714. Ibinalik ni Diana si Tik sa stroller at sinabing, hindi ako magaling magbigay ng pangalan. Dapat mong tanungin ang iyong ama. Mas magaling siya sa akin dito. Tumango si Knowles. Kung gayon, tatay, kailangan kong tulungan mo kaming alagaan sila sandali. Natigilan si Rick. Ano? Ako? Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong nagkaroon kami ni Daisy ng pagkakataon na magkasama, masungit na sabi ni Knowles. Matagal-tagal na rin mula noong huli silang nagkaroon ng kahit anong intimate activity. At mas imposible para sa kanila na gawin iyon ngayon kasama ang 3 batang ito sa paligid nila. Napahiya si Daisy na gusto niyang humanap ng butas at ibaon ang sarili dito. Hindi niya alam kung paano nagagawa ni Knowles ang kanyang sarili na sabihin ang isang bagay na nakakahiya sa kanilang mga magulang. Hindi nagtagal, kinuha ni Rick ang gawain ng pag-aalaga sa 3 bata. Para naman kay Daisy at Knowles, nang wala ang mga bata sa kanilang paligid, si Knowles ay nananatili kay Daisy mula umaga hanggang gabi. Pareho silang nag-enjoy ng lubusan sa kanilang mga araw, at tila hindi sila sapat. Sa hating gabi, humihingal na nagreklamo si Daisy sa kanya, nakain mo na ang lahat ng rasyon ng pagkain ng mga sanggol. Anong kakainin nila? Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at tumawa ng malalim, maaari silang uminom ng powdered milk. Napaluha at tumawa si Daisy. Paano ka naging masama? Hinalikan niya ito sa noo at sumagot, ako ba? Well, they deserve it since they are being such bad boys. Nakahanap si Daisy ng komportableng pwesto sa kanyang mga bisig at sinabing, sa tingin mo ba kakayanin sila ni na tatay at nanay? Kung tutusin, kapag sabay na umiyak silang 3, parang naglaho ang lahat.
Tumawa si Knowles at ginulo ang buhok. Sigurado akong kakayanin nila ang mga ito. Sa Stoslo's Ministry of Foreign Affairs, si Leia ay matatas sa 4 na wika at nagtrabaho bilang intern sa Ministry of Foreign Affairs noong siya ay nasa Florinia. Hindi lamang iyon, ngunit siya ay nagtapos din sa Departamento ng Wikang Banyaga, kaya siya ay tinanggap sa isang pambihirang batayan. Siya ay inatasan na maging interpreter para sa kalihim general sa wikang Florinian ilang araw lamang pagkatapos niyang pumasok sa trabaho. Ang maganda ay medyo pala kaibigan ng mga kasamahan niya, kaya naging maayos ang lahat. Noong nagtitimpla siya ng kape sa parlor, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama. Benjamin, Leia, kamusta ang trabaho mo dyan? Leia, okay naman po ang lahat dito, Dad. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Benjamin, mabuti kung ganoon. Tandaan na sabihin sa akin kung may nasagasaan ka. Sumili ang ngiti sa mukha ni Leia nang maramdaman niya ang pag-init ng ulo niya nang makita niya ang mensahe ng kanyang ama. Sabay pasok ng isang babaeng interpreter at nakangiting bumati sa kanya. Habang nagtitimpla siya ng isang tasa ng kape, tinanong niya, paano natapos ang interpretasyon sa Florinia? Sumagot si Leia, ang ganda. Hindi pa ako nakapunta sa Florinia. Balita ko ito ay isang romantikong bansa. I'm going to travel there with my fiancé pag may time ako. Engaged ka na? Tanong ni Leia. Kinuha ng babaeng interpreter ang tasa at bamantong hininga, oo, pero hindi kami nagpakasal dahil sa trabaho. Pagkatapos ng lahat, dapat tayong mag-honeymoon at magka-baby pagkatapos magpakasal. Kakailanganin ito ng maraming oras, at nag-aalala ako na hindi na ako kakailanganin para sa trabahong ito pagbalik ko. Hindi tulad nila, ay lalaan nila ang kanilang sarili sa kanilang mga pamilya pagkatapos nilang ikasal. Napagtanto ng maraming tao na sila ay pinalitan ng bumalik sila sa kanilang mga trabaho pagkatapos magpakasal at magkaanak. Ito ang ikinababahala ng karamihan sa mga taong nakatuon sa karera. Pagkatapos nilang mag-usap saglit, umalis ang babaeng interpreter pagkatapos niyang makatanggap ng mensahe. Nanatili muna si Leia sa parlor bago bumalik sa kanyang trabaho. Nang pabalik na siya sa kanyang upuan, may bumangga sa kanya, at tumalsik ang kape sa kanyang katawan. Bago pa niya magawa, hinawakan siya ng isang lalaki sa kamay at nag-aalalang nagtanong, okay ka lang ba? Nagtaas ng ulo si Leia. Para sa kanya, ang lalaking nasa harapan niya ay taga-ibang bansa rin. Inalis niya ang kamay sa pagkakahawak ng lalaki at binigyan siya ng isang magalang na ngiti. Ayos lang ako. Sinulyapan ng lalaki ang kanyang ID card at sinabing, bago ka ba rito? Pasensya na po, hindi kita napansin kanina. May kape ka sa damit mo. Paano kung isasama kita para bumili ng bagong set ng damit? Isaalang-alang ito bilang isang regalo ng paghingi ng tawad mula sa akin. Kabanata 2715. Naglilinis ng damit si Leia, at saglit siyang natigilan nang marinig ang sinabi ng lalaki. Inangat niya ang ulo niya para tingnan siya at ngumiti. Hindi naman kailangan yon. Salamat. Pagkatapos noon, umalis na siya. Napatingin si Dennis sa direksyon kung saan siya nawala nang sumili ang mapaglarong ngiti sa mukha nito. Pagkarating ni Leia sa restroom ay hinubad niya ang jacket niya. Sinubukan niyang hugasan ng mantsa ng kape sa kanyang jacket ngunit hindi ito nagtagumpay. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghintay hanggang makauwi siya bago niya malaban ang kanyang jacket. Gayunpaman, tila sa kanya na ang lalaking nagngangalang Dennis ay labas na masigasig. Lahat ba ng lalaki sa Stoslo ay kasing sigla niya? Tanong niya sa loob. Kinahapunan, ibinalot ni Leia ang kanyang jacket sa kanyang braso. Isang sasakyan ang huminto sa harap niya nang makalabas siya ng gusali. Ibinaba ng driver ang bintana, at siya ay walang iba kundi si Dennis. Ikinalulungkot ko talaga kung may mantsa ng kape sa iyong jacket ngayong hapon. Wala akong ibig sabihin. Gusto ko lang bumili ng bagong jacket para sa iyo bilang apology gift. Hindi alam ni Leia kung bakit nagpupumilit siyang bilhan siya ng bagong jacket. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pilitin ang sarili at sabihin, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Mr. Clark, ngunit wala kang kailangang bilhin sa akin. Sige, saan ka nakatira? Kaya kitang e-drive pabalik. Isipin mo na lang na pagkakataon ko ito para tabyusan ang sarili ko. Nag-alinlangan si Leia. Sila ay mga kasamahan, at dahil hinihiling niya na pauwiin siya ng dahil sa kabaitan, magiging napakabastos para sa kanya na tanggihan siya. Sasabihin pa lang niya ay may bumusina sa likod niya na ikinagulat niya. Inilabas ni Morrison ang kanyang ulo sa bintana at sinabing, nasisiraan ka na ba ng bait? Paano ka makakasakay sa kotse ng iba?
Natigilan si Leia. Tumingin si Dennis kay Morrison at nagtanong, kaibigan mo ba siya? Anong pinagsasabi niya? Hindi maintindihan ni Dennis ang kanilang wika. Pilit nang umiti si Leia sa kanyang mukha at sinabing, I'm sorry. Dumating ang kaibigan ko para sunduin ako. Naglakad siya patungo sa kotse ni Morrison, at umalis siya pagkatapos niyang sumakay sa kotse niya. Napatingin si Dennis sa sasakyan na nawawala sa abot tanaw at nakasimangot. Sa loob ng sasakyan, walang magawang sinabi ni Leia, he's my colleague. Mabait lang siya para pauwiin ako. Hindi mo kailangang gawin iyon. Mabait siya. Ngumisi si Morrison. Kanina ka lang nandito. Kilala mo ba siya ng husto? Paano mo siya papauwiin? Maaari mo bang gamitin ang iyong ulo? Kung hahayaan mo siyang pabalaykan ka, malalaman niya kung saan ka nakatira. Hindi ka ba talaga nag-aalala na baka may mangyari sa iyo kapag nalaman niyang sa isang hotel ka tumutuloy? Natigilan si Leia, at naramdaman niyang tama si Morrison. Idiniin niya ang kanyang mga lobby at sinabing, nabangga niya ako ngayon at natapon ang aking kape sa aking jacket. Gusto niya akong bayaran, pero sabi ko hindi, kaya gusto niya akong pabalaykan bilang paghingi ng tawad. Tanong ni Morrison, malinaw mo bang tinanggihan siya? Oo. Sinabi ba niyang gusto kanyang dalhan para bumili ng bagong jacket? Natigilan si Leia. Paano mo nalaman? Ngumisi si Morrison at sumagot, karaniwan itong ginagawa ng mga lalaki para linlangin ang mga inosenteng babae at walang karanasan. Kung nabuhos niya ang iyong kape at tinanggihan mo ang kanyang regalo, hindi ka na niya guguluhin pa. Hindi siya nag-aalok na ihatid ka pa uwi. Maaaring magtiwala ako sa kanya kung sasabihin niyang gusto kanyang ihatid sa isang pagkain para humingi ng tawad sa iyo. Ngunit walang paraan ang isang lalaki ay magtitiis ng pagsisikap na mag-alok na ihatid ang isang babaeng kasamahan na hindi niya kilala pa uwi. Imposible lang. Sumandal si Leia sa likod ng upuan at tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang nagtanong, nag-aalala ka ba sa akin? Kumunat ang noo ni Morrison at tumingin sa harapan. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Ayoko lang na madaya ka ng ibang tao. Ngumiti si Leia pero hindi umimik. Pagkarating sa hotel na tinutuluyan niya, bumaba siya sa kotse ni Morrison at sinabing, salamat sa paghatid. Aakyat muna ako. Humakbang si Leia sa lobby ng hotel. Nang papaalis na si Morrison ay nakita niya ang sasakyan ni Dennis na dumaan sa rearview mirror. Binigalan pa niya ang takbo ng sasakyan ngunit pinaandar niya ito nang mapansing hindi umaalis si Morrison. Napatingin si Morrison sa number plate at nakasimangot. Sa gabi, lumabas si Leia ng banyo nang makatanggap siya ng text message. Akmang susuriin niya ang mensahe, tumunog ang doorbell. Kabanata 2716. Natigilan si Leia, baka si Morrison. Naglakad si Leia papunta sa pinto at bubuksan na sana ito nang bigla niyang narinig ang boses ni Morrison. Sino ka ba? Kaagad pagkatapos noon, sunod-sunod na kaguluhan ang nagmula sa kabilang bahagi ng pinto sa koridor. Agad na binuksan ni Leia ang pinto at lumabas, nakita ko lang si Morrison na tila sinusubukang kunin ng isang tao, ngunit ang tao ay may mabibilis na paa. Morrison! Sigaw ni Leia. Tumingin siya sa likod mula sa dulo ng koridor at sinigawan siya ng galit, hindi mo na naman na-check ang text na ipinadala ko sa iyo, di ba? Si Leia, na sinigawan niya, ay natigilan sa kinatatayuan at pagkatapos ay nagtanong na medyo nalilito, anong text message ang sinasabi mo? Huminga ng malalim si Morrison at napamura dahil sa purong galit. Pwede mong itapon ang cellphone mo kung wala kang balak gamitin. Nagpadala ako sa iyo ng isang text message na humihiling sa iyo na huwag buksan ang pinto kahit na may narinig kang katok sa pinto. Sa tingin ko ang kamatayan ay hindi isang bagay na nakakaabala sa iyo, ha? Kung hindi ako nagbabantay sa ganoong pangyayari, natatakot ako na hindi pa rin malalaman ng babaeng ito na ang mga tao ay maaaring maging napakasama. Nanatiling tahimik si Leia bago muling tumingin sa kanya. Salamat, alam ko na. Dapat bumalik ka muna. Ano? Kumunat ang noo ni Morrison. Ano ang ibig niyang sabihin doon? Talaga bang hindi siya natatakot na mamatay, o talagang iniisip niya na ang seguridad ng hotel na ito ay maaasahan? Sabi ko bumalik ka muna at magpahinga. Huwag mo na sanang panghimasukan ang mga gawain ko. Pagkasabi nun ay bumalik na si Leia sa kwarto niya. Nang makitang nakasara ang pinto sa kanya, tumayo si Morrison habang nakaakbay ang mga braso at sumigaw, Leia Yang, hindi mo talaga matukoy ang chalk sa cheese, ha? Ako, kung sakaling abangan kita muli, ituturing kong talo ang sarili ko. Galit niyang tinapik ang coat niya at umalis. Narinig ni Leia, na nakasandal sa pinto,
Ang mga yabag ni Morrison na lumiliit, nag-isip ng kung ano, at agad na ikinabit ang trangka ng pinto. Pagkatapos ay kumuha siya ng dyaryo sa rack ng pahayagan, tinupi ito, at ipinasok sa siwang ng pinto. Kinagabihan, nang natutulog si Leia, narinig niya ang pag-unlock ng pinto gamit ang isang card key, ngunit hindi maitulak ng trespasser ang pinto dahil sa deadbolt. Kaya, isinara ng tao ang pinto at umalis. Umupo si Leia at binuksan ang bedside lamp. Pumunta siya sa sala, binuksan ang ilaw, at nalaman niyang nahulog na sa sahig ang dyaryo na naipit niya sa siwang ng pinto. Kinabukasan, pumunta si Leia sa front desk, humiling na dumaan sa pagbabantay sa koridor. Ang receptionist na nagtatrabaho sa front desk ay nagbigay ng nahihiyang tingin at humingi ng paumanhin. Pasensya na po, Miss Yang, ngunit wala kaming karapatang mag-pull ng surveillance footage. Saka ang taong namamahala sa iyong departamento ay dapat na may karapatan na gawin ito, di ba? Kunin mo sa akin ang manager mo. Ipinatawag ng receptionist ang kanilang manager, at lumabas ang manager sa kanyang opisina at nagtanong, "Excuse me, Miss, may maitutulong ba kami sa iyo?" May nagtangkang buksan ang pinto ng kwarto ko na may card key kagabi. Sa tingin ko, hayaan mo akong tingnan ang footage ng surveillance at bigyan ako ng paliwanag. No matter what, guest pa rin ako na kasalukuyang tumutuloy sa hotel na ito. Kaya naman, hindi ko akalain na babalay-walay ng management ng hotel na ito ang personal na kaligtasan ng mga bisita nito, di ba? Natigilan ang manager. Nangyari ba talaga yon? Kung totoo ito, tiyak na titingnan natin ang usapin. Pinaikit ni Leia ang kanyang mga mata. Dapat yung front desk din yung department na may hawak ng spare card keys, di ba? Kung ganon, gusto kong malaman kung ginamit na ba ng staff na naka-duty kagabi ang spare card key ng kwarto ko. Sino pa ang may access sa room card na iyon kagabi? Agad namang tinanong ng manager ang front desk staff na naka-duty kagabi, at sinabi ng staff na ginamit nga nila ang card key at inamin na maling kwarto ang kanilang napuntahan. Galit na saway sa kanya ng manager, paano mo ma-unlock ang pinto sa maling kwarto? Paano kung ang ating panauhin ay makaranas ng anumang pagkawala? Sa tingin mo ba ay talagang kakayanin mong gumawa ng ganoong pagkakamali? Ang receptionist na naka-duty ay patuloy na humihingi ng tawad. Napatingin tuloy ang manager kay Leia nang nakangiti. Sorry talaga, ang insidente ay sanhi ng kapabayaan ng isa sa aming mga empleyado. Maaari naming i-upgrade ang iyong kwarto sa isang libreng business suite, at upang ipahayag ang aming paumanhin, bibigyan ka rin namin ng 2 kupon at 1 kupon ng almusal ng libre. Ano sa palagay mo ang kabayarang ito? Napatingin si Leia sa receptionist na naka-duty. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan na parang kinakabahan. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang tingin. Hindi na kailangan yan. Tingnan mo lang ako sa ngayon. Lumabas si Leia ng hotel dala ang kanyang bagahe. Sinundan siya ng manager sa daan para paalisan siya at patuloy na nagpapaliwanag, "Miss Yang, sorry talaga sa nangyari. Ang kapabayaan namin sa pagkakataong ito, at ikinalulungkot ko na binigyan ka nito ng hindi kasiya siyang pamamalagi. Paano ito? Bibigyan ka namin ng 30% na diskwento sa susunod na magpasya kang mag-book ng stay sa amin." Kabanata 2717. Dinampot ni Leia ang kanyang bagahe at ipinasok sa trunk ng kanyang sasakyan, saka tumalikod at tumingin sa manager. "Salamat. Ikaw, ngunit sa tingin ko ay hindi ko ito kakailanganin. Miss Yang, may nangyari ba?" Nang marinig ang boses ng ibang tao, lumingon si Leia at nakita niya si Dennis na bumaba ng kotse at naglalakad papunta sa kanilang dalawa. Bahagyang tumango ang manager. "Mr. Clark." Pinaikit ni Leia ang kanyang mga mata. "Magkakilala ba kayo?" Nakangiting paliwanag ni Dennis, "Ako ang may-ari ng hotel na ito, ngunit hindi ko inaasahan na narito ka." Nagulat si Leia. "Ganon ba? Anong nangyari?" Humingi ng paliwanag si Dennis sa manager, at sumagot ng totoo ang manager. Kumunat ang noo ni Dennis. Kung may nangyaring ganyan, ang empleyadong iyon ay karapat-dapat na tanggalin. Ngunit ang hotel ay kasalukuyang kulang sa lakas ng tao, at natatakot ako na mahirap para sa amin na mag-recruit ng mga bagong dating pagkatapos siyang paalisan. Hindi naiwasang maramdaman ng manager na wala na si Dennis. Sobra sa kanyang desisyon. Tiningnan siya ni Dennis ng malalim na malamig na tingin. Kung nagdulot siya ng panik sa aming bisita at hindi namin siya sisibakan, ano ang masasabi namin para ipaliwanag ang aming pagkakamali sa ibang mga bisita? At saka, magkakamali kaya ang isang makaranasang empleyado? Nawala nang masabi ang manager at tumango. "Okay,
Tatapusin ko na. Saka siya tumalikod at umalis. Napatingin si Leia sa kanyang likuran habang paalis, iniisip kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan. Napangiti si Dennis sa pagkakataong ito. Ikinalulungkot ko na hinayaan kitang dumaan sa ganoong karanasan. Paano ito? I-refund namin sa iyo ang lahat ng perang binayaran mo para sa ilang araw na tirahan. Kunin mo na lang bilang kabayaran mula sa ating partido. Tumingin sa kanya si Leia at ngumiti. Na, hindi madaling magpatakbo ng hotel. Dahil pinaalis mo na ang taong nagkamali, natural lang sa akin na huwag idiin ang isyo. Pagkasabi niyo na isinara niya ang kanyang ball. Mag-leave muna ako. Kailangan ko pang dumalo sa isang pulong sa tanghali. Ngumiti si Dennis at nagbigay ng magalang na ngiti. Sige, habang papaalis si Leia ay agad na lumabo ang ekspresyon ni Dennis, at ang mga sulok ng kanyang lobby ay kumaibot at kumulubot paitaas, na naglalabas ng bakas ng lamig. Bumalik sa Ministry of Foreign Affairs. Umupo si Leia sa kanyang mesa, iniisip kung ano ang nangyari sa hotel, at hindi maiwasang madama na may isang bagay na walang kabuluhan. Nakakatuwiran na ang surveillance footage ng hotel ay maaaring ma-access mula sa front desk, kaya bakit sinabi ng staff na wala silang karapatang dumaan sa footage? At si Mr. Clark talaga ang may-ari ng hotel. Gayunpaman, kapag may nangyaring ganoon, paano ang kanyang unang reaksyon hindi para mapunta sa ilalim ng insidente kundi tanggalin ang empleyadong nakagawa ng pagkakamali? Hindi ba't masyadong nagmamadali? Sinulyapan niya ang babaeng interpreter na nakaupo sa tabi niya at biglang nagtanong, kilala mo ba si Mr. Clark? Saglit na nagulat ang babaeng interpreter, saka lumingon sa kanya. Si Dennis, yung batang tycoon. Kilalang kilala siya ng lahat ng tao sa aming departamento. Batang tycoon. Yeah, I heard medyo mayaman ang family niya, as they own a hotel business. Nabalitaan ko na nakakapagtrabaho siya dito sa Ministry of Foreign Affairs dahil din sa pamilya niya. Ay nalalayan ng babaeng interpreter ang kanyang baba, sabay kamay at tumawa. Pero si Dennis ay medyo nakakatawang tao, kaya sa tingin ko siya ang nasa tuktok ng listahan ng Prince Charming ng medyo maraming babaeng empleyado sa aming departamento. Tinatanong mo ba ako tungkol sa kanya dahil nahulog ka na rin sa kanya? Kumaibat ang sulok ng lobby ni Leia, at umiling. Hindi iyon. Iyon. Ngunit dahil dinala mo ang paksang ito, nakakapagtaka ako minsan. Napakahusay niyang tao, at 32 taong gulang na siya, ngunit hindi pa rin siya kasal. Ni wala siyang girlfriend. Ang babae, umiling ang interpreter. Minsan iniisip ko kung bakla ba siya. Walang sinabi si Leia. Ang isang mahusay ngunit walang asawa na lalaki ay dapat may sariling mga plano sa buhay. Gayunpaman, iniisip ang sinabi ni Morrison at ang nangyari sa hotel kagabi. Hindi niya maiwasang madama na malamang na napalampas niya ang ilang mahalagang impormasyon. Kinahapunan, tinawagan ni Leia si Morrison, ngunit hindi ito sumasagot. Nagtaka siya, galit ba talaga siya sa akin? Saktong paglalayo ni Leia ng cellphone at pagdaan sa lounge, may nakita siyang babaeng magulo ang buhok na lumabas sa lounge. Sa sobrang pagmamadali ng babae ay nabangga niya si Leia pero agad din itong inayos ang suot. At umalis sa eksena. Kabanata 2718. Binalik ni Leia ang tingin sa babae at hindi niya maiwasang samimangot. Hanggang sa lumabas si Dennis sa lounge at bumangga sa kanya bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Bakas ang gulat sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Naglalakad lang ako, kayong dalawa ba? Tumawa ng malakas si Dennis. Nako, girlfriend ko siya, at nag-away lang kami dahil niloko niya ako. Nawala ang ulo ko ngayon lang kaya nagkaroon kami ng konting alitan. Please, huwag mong intindihin. Sandaling natigilan si Leia at pilit na ngumiti. This is your business with her, kaya hindi mo kailangang mag-alala na hindi kita pagkakaintindihan. May iba pa akong aasikasuhin, kaya see you around. Nakahanap ka na ba ng matitirhan? Boses ni Dennis ang nanggaling sa likuran. Huminto si Leia at tumingin sa kanya. Paano mo nalaman na naghahanap ako ng matitirhan? Dahil sa lahat ng oras na ito ay tumutuloy ka sa isang hotel, kaya naisip ko na hindi ka pa nakakahanap ng tirahan. Lumapit si Dennis sa kanya. Ako ay may-ari ng isang apartment na kasalukuyang bakante, kaya bakit hindi ka nakatira dito? Kalahati lang ng karaniwang renta ang sisingilan ko sa iyo. Natahimik sandali si Leia bago umiling. Hindi, salamat. Makakahanap ako ng lugar. Tumalikod na siya at umalis pagkatapos niyang sabihin iyon. Namula ang pisngi ni Dennis, at unti-unting lumabo ang ekspresyon nito habang pinagmamasdan itong umalis. Sa kabilang panig ng lungsod,
Pumasok si Damon sa gym at nakita si Morrison na nag-pull up at pinagpapawisan mula ulo hanggang paa. Kinalas niya ang bote ng tubig sa kanyang kamay sabay ngisi. Bakit napakasipag mo ngayon? Nagngangalit ang mga ngipin ni Morrison. Bad mood ako. Matapos gawin ang 100 reps, diretso siyang umupo sa sahig, at ang kanyang basang vest ay dumikit sa kanyang likod at pectoral muscles. Binato siya ni Damon ng tuwalya. Nabalitaan ko kamakailan na pinananatili mo ang isang napakalapit na relasyon sa isang babae. Anong meron? Na-in-love ka na ba? Pinunasan niya ang pawis niya. Huwag mo siyang babanggitin sa harap ko. Napapaiyak ako nang marinig ko ang pangalan niya. At sinasabi mong may relasyon ako sa kanya. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kating ang babae. Anong mali? Tumayo si Morrison, pumunta sa gilid, at umupo. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote ng mineral water, ininom ito, at sinabi kay Damon ang nangyari. Natigilan saglit si Damon nang marinig niya ang kwento ngunit maya-maya ay humagalpak siya ng tawa. Nagustuhan mo na ba siya? Nagseselos ka lang dahil nakita mo siyang masyadong malapit sa ibang lalaki. Nagseselos ako puwet, ni hindi mo nga kilala kung sino ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay si Dennis Clark. Nagsalubong ang kilay ni Damon. Dennis, nagmamadali siyang pumunta sa gilid ni Morrison. Yung lalaki yon, tiyak na hindi siya magandang mansanas. Humalaklak si Morrison. Sobrang obvious ang intensyon niya, pero hindi man lang nakikita ng lokong iyon. Itinaboy niya pa ako noong sinusubukan kong protektahan siya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kung magpakita ako ng anumang anyo ng pag-aalaga sa kanya sa hinaharap. Pinapayagan mo akong tawagan kung ano ang gusto mo. Tumango si Damon. Jax and Jax it is. Mukhang maganda sa akin. Natigilan si Morrison. Kinuha niya ang phone niya sa sandaling iyon at nakita niyang may missed call sa screen mula kay Leah. Nagrente si Leah ng apartment na may duplex floor. Ang apartment ay fully furnished, maliban sa ilang kumot at pang-araw-araw na pangangailangan, na kailangan niyang bilhin sa kanyang sarili. Naglakad siya papunta sa balcony. Mayroong ilang mga bulaklak, mint, at iba pang mga halaman, at ang kapaligiran nito ay medyo malinis. Sa oras na ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Morrison. Kinuha niya ito at sinagot. Akala ko hindi mo nasasagutin ang mga tawag ko. Cut the crap, sabihin mo lang sa akin kung ano man ang gusto mong sabihin. Medyo awkward ang boses na nagmumula sa kabilang dulo ng tawag dahil sinabi nga sa kanya ni Morrison na hindi siya mag-aalaga sa kanya. Ngayon pa, pumunta si Leah sa sala. Nakahanap na ako ng bagong tirahan. At saka, hindi ko akalaing maingay ka kagabi. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Ayoko lang na problemayan ka palagi. Natahimik sandali ang kabilang partido at biglang nagsabi, hindi ba ikaw ay isang malaking problema sa iyong sarili? Bakit ako mag-aalala tungkol sa gayong mumunting problema? Saan ka lumipat? Ibinigay sa kanya ni Leah ang kanyang bagong address at hiniling sa kanya na bumili ng kanyang mga gamit sa banyo bago siya dumaan. Nawala nang masabi si Morrison nang marinig niya ang kahilingan. Hindi nagtagal, dumating si Morrison sa kanyang pintuan dala ang lahat ng pang-araw-araw na pangangailangan na ipinabili niya sa kanya. Binuksan ni Leah ang pinto at nakita niya ang ilang bag sa kanyang mga kamay, na tila nang galing sa parehong supermarket. Mabilis niyang kinuha ang mga iyon mula sa kanya. Salamat, pasok ka. Kabanata 2719. Kumunat ang noo ni Morrison. Paano ka magiging carefree sa akin? Dinala ni Leah ang mga gamit sa sala at ibinalik ang tingin sa kanya. Hindi naman ako ang type mo diba? Natigilan si Morrison. Kinuha ni Leah ang shower gel at natulala. Orchid scented talaga ito. Gustong-gusto ng mga batang babae ang pabango na ito, hindi ba? Bakit mo binili ang amoy na ito? Lumapit siya sa couch at umupo. Paano ko malalaman kung anong pabango ang ginagamit mo? Kinuha ko lang ang anumang nakadisplay nila sa mga racks. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa sabihin sa kanya na hiniling ko sa cashier na ipakilala sa akin ang uri ng mga toiletry na mas gusto ng mga babae. Nang makitang hindi lang ang toothbrush at mouthwash cup ang mukhang pambabae kundi pati na rin ang tuwalya, gusto ni Leah, biglang tumawa. Kalimutan mo na, pumunta siya sa supermarket para kunin ito sa akin. Ano ang gusto mong inumin? Inayos ni Morrison ang kanyang poster. Kung ano ang mayroon ka sa refrigerator. Dumaan si Leah sa kanyang refrigerator. Buti na lang may dala pa siyang 2 lata ng kape. Inabot niya sa kanya ang isa sa mga lata. Kinuha iyon ni Morrison mula sa kanyang ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaunting awkward at abala para sa kanya na manatili dito, dahil hindi sila mag-asawa.
Nang makitang hindi natural na nakaupo siya sa sopa, sinamantala ni Leia ang pagkakataong maupo sa tabi niya. Bakit ka kinakabahan? Halos masamid siya sa kape. Hindi ako kinakabahan. Tumawa agad ng malakas si Leia. Natatakot ka pa rin ba na magplano ako laban sa iyo? Kalokohan. Sinong nagsabi sa'yo na natatakot ako? At saka, ako ba ang maghahirap kung gagawa ka ng hakbang laban sa akin? Sumulyap si Morrison sa kanyang ngunit agad ding iniwas ang tingin. Ang babaeng ito ay talagang hindi nagpapakita ng anumang pagbabantay. Samandal siya sa sofa, hawak-hawak niya ang lata ng kape sa kamay niya. May gumamit ng card key para buksan ang pinto ko kagabi. Napatingin agad si Morrison sa kanya. Nagpatuloy siya. Inilagay ko ang pinto gamit ang deadbolt, kaya hindi siya makapasok. At nang tanungin ko ang front desk para sa surveillance footage, sinabi nila na wala silang autoridad na hilahin ang footage. Ngunit kalaunan ay sinabi nila na ang isa sa kanilang mga empleyado ay nag-unlock ng maling silid. Sa aking opinyon, ang isang empleyado ay hindi maaaring gumawa ng ganoong katangahang pagkakamali, ngunit inamin niya na siya ay nagkamali. Pagkasabi noon ay sinalubong ni Leia ang tingin ni Morrison. Ang susi ay kay Mr. Clark ang hotel. Sa sandaling may nangyaring mali, pinaalis niya ang mga tauhan nang hindi man lang humihingi ng paliwanag. Uminom ng kape si Morrison at umiwas ng tingin. Dapat purihin kita sa pagiging matalino mo. Hindi bababa sa alam mo na dapat mong isara ang pinto. Bakit hindi mo binuksan ang pinto sa pagkakataong ito nang marinig mo ang kaguluhan? Nabulunan si Leia sa sinabi niya at saka samandal. Akala ko ikaw ang kumakatok sa pinto kagabi. At saka, sino pa ba ang kakatok sa aking pintuan maliban sa iyo? Nagulat si Morrison. Ikala niya ako yon. Kaya pala siya nagbukas ng pinto. Pagkatapos ng mahabang paghinto, ibinaba ni Morrison ang kanyang tingin at sinabing, hindi ka talaga nag-aalala na gagawa ako ng move sa iyo, di ba? Lumingon si Leia at tinitigan siya. Kilala kita sa Stoslow, at ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko dito. Nang makitang medyo namula ang tenga ni Morrison, nilapitan siya ni Leia. Bakit ang iyong? Agad na bumangon si Morrison. Babalik na ako. Kahit na ano, huwag mong buksan ang iyong pinto ng basta-basta para sa iba. Saka nagmamadaling umalis, hindi napigilan ni Leia ang mapatawa nang makitang paalis na ito na tila ba tumatakbo para sa kanyang buhay. Ang taong ito ay medyo inosente, hindi ba? Kasabay nito, sa Yar Amor. Ang tatlong batang prinsipe ay malapit nang ipakilala kay Yar Amor sa kanilang salo-salo sa binyag. Ang piging ay ginanap sa palasyo, at maraming mahahalagang tao mula sa politikal na bilog at gabinete ang inimbitahan sa piging. Natural, naroon din ang mga miyembro ng Hathaways. Dinala ni Zyla ang kanyang anak upang bayaran si Daisy at ang kanyang tatlong sanggol sa isang pagbisita sa palasyo. Nang makitang mas naging kaakit-akit si Daisy pagkatapos manganak, hindi niya naiwas ang asarin ito bago pa man pumasok sa silid. Ang munting prinsesa ng mga Goldman ay lumaki na ngayon. Hindi ka na namin matatawag na munting prinsesa, kaya tatawagan na ba namin kayong reyna ng mga Goldman ngayon? Nakaupo si Daisy sa tabi ng stroller na tinutokso ang tatlong sanggol. Nang marinig ang boses ni Zyla, napaangat siya ng ulo at tumawa. Ayokong maging reyna. Lumapit si Zina sa stroller, tiningnan ang tatlong sanggol na nakahiga sa loob, at kumurap. Maliliit na kapatid. Kabanata 2720. Hinaplos ni Zyla ang buhok niya. Oo, magiging mga pamangkin mo na sila mula ngayon. Itinagilid ni Zina ang kanyang ulo. Ano ang pamangkin? Pwede ba akong kumain ng pamangkin? Tumawa ng malakas si Zyla. Bakit mo gustong kainin lahat ng nakalagay sa harap mo? Hindi mo kaya ang mga pamangkin mo? Nakatingin sa inosenteng babae, naiinggit na sinabi ni Daisy, kung magkakaroon din ako ng anak na babae. Ngumiti si Zyla at nagpatuloy. Ang isang anak na lalaki ay maaaring maging napakakaibig-ibig din. Mula ngayon, sila na ang iyong mga munting kabalyero, na magpoprotekta sa iyo sa lahat ng kapahamakan. Ang pagkakaroon ng asawa at tatlong anak na lalaki na nagpoprotekta sa akin ay talagang pangarap ko. Sa oras na ito, pumasok sina Yarick at Noel sa silid mula sa likod na hardin. Nang makita ang kanyang ama, humadjejek si Zina. Tatay, pinaglalaroan ko ang mga kapatid ko. Huminto si Yarick sa tabi niya at hinaplos ang ulo niya gamit ang palad niya. O talaga, gusto mo bang makipaglaro sa kanila? Tumango siya. Oo, hinaplos ni Zyla ang pisngi niya. Kung gayon, dapat kang pumunta ng madalas upang makipaglaro sa kanila sa hinaharap. Itinagilid ni Zina ang ulo.
Maaari ko bang gawin iyon? Oo naman. Mahal na mahal ka rin ng pinsan mo, di ba? Napangiti si Daisy ng mga sandaling iyon. Magsisimula na ang piging. Itinulak ni Knowles ang stroller papunta sa banquet hall habang si Daisy ay pumasok sa tabi niya, nakayakap sa kanya. Sa paligid niya, pumasok din si Zina sa bulwagan habang hawak ang kamay ng kanyang mga magulang. Si Diana at Rick ay nakikipag-chat sa kanilang mga bisita. Nang makita ang kanyang anak, manugang, at mga apo na papasok sa bulwagan, agad na inilapag ni Diana ang kanyang baso ng alak at naglakad patungo sa kanila. Nandito na lahat ang mahal ko. Ang tatlong sanggol sa stroller ay nakatingin sa lahat ng nasa banquet hall. Si Tik at Tak ay hindi natatakot sa mga estranghero, ngunit si To ay umiyak kaagad nang siya ay binuhat, na nagpapakita ng kanyang kahinaan at kahinaan kaagad. Parehong natuwa sina Diana at Rick, at ang pag-iyak nito ay nakatawag agad ng atensyon ng lahat. Walang magawa si Daisy. Itong batang ito ay napakaiyakin. Kinuha ni Knowles si To mula sa mga bisig ng kanyang mga magulang, at ang munting lalaki ay nakahiga sa kanyang mga bisig na namumula ang ilong at naluluhang mga mata dahil sa lahat ng pag-iyak. Nang kumukuha ng mga larawan, diretsyong nakatingin sa camera sina Tik at Tak na para bang curious sila sa itim, hamarang at hindi nagpakita ng takot sa kapaligiran at mga tao sa kanilang paligid. Para naman kay To, patuloy siyang kumapit kay Knowles, tumangging humarap sa camera. Tumawa si Daisy, itinaas ang bare hoodie, at tinakpan ang ulo nito. Baby, dapat kang matuto sa iyong mga kapatid at maging kasing tapang nila. Ang daliri ng paa ay tila nag-aatubili. Patuloy niyang ibinaon ang mukha sa balikat ni Knowles para magtago sa camera. Kasama ang mga tainga sa hoodie, na parehong nakatusok sa sandaling ito, ang maliit na lalaki ay mukhang napaka-cute. Napatawa ang lahat ng nasa likod nila. Pagkatapos kumuha ng litrato, oras na para sa mga sanggol na dumaan sa Slovakian traditional ritual lot drawing, na hulaan ang kanilang hinaharap na gawain. Isang larwang korona, isang cetro, isang brilyante, mga perang papel, at mga bank card ang inilagay sa harap ng mga sanggol, at ang iba pang mga bagay ay kasama ang isang trepeo, isang football, isang modelo ng racing car, at isang modelo ng isang villa. Nagsimulang gumapang ang tatlong sanggol patungo sa mga laruan. Kinuha ni Tik ang korona at ang cetro at kinalikot sila. Tumawa ng malakas si Diana. Mukhang napili ni Tik ang trono. Umupo si Tak sa pwesto, sinipsip ang daliri, at tinitigan ang mga gamit ng matagal. Gayunpaman, ang kumikinang na refleksyon ng brilyante ay biglang tila nakakaakit sa kanya, kaya't inabot niya, hinawakan ang brilyante, at saka huminto. Nang turn na nito, dali-dali niyang kinuha ang lahat ng natira sa lupa, bukod sa korona, cetro, at brilyante. Nagulat si Daisy kay To. Kasto ng munting lalaking ito ang lahat. Hindi napigilan ni Knowles ang tumawa at yamakap kay Daisy. Mukhang ang aming bunso ay tiyak na magiging isang henyo sa hinaharap. Sumandal si Daisy sa balikat niya at ngumiti. Nalaman mo na ba ang mga pangalan ng mga sanggol? Tumango si Knowles. Ang panganay ay si Theodore, ang pangalawa ay si Langford, at ang bunso, si Xerxes. Nagulat si Daisy for a split second at saka tumawa ng malakas. Theodore, Langford, at Xerxes. Ang galing mo talagang mag-isip ng mga pangalan ha.